Exclusive for the people of Manila. Direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people. Multo kami. Oo, wala kami. Oo nga sir, no? Oo, wala. Ayun! Kala ko wala na kami. Magic! Ay, nako kayo naman sasaglit ako na wala Oo. Anyway, magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. At sa ating mga minamahal kong lolo't lola. Nako, lalong-lalo na ngayon. Ako makapagdudulot kami ng konting kasiyahan sa aking mga paborito sa lungsod ng Maynila, no? Sa senior citizen. Una, update ko muna kayo, no? Pero bago ang lahat, sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito at malusog na pangangatawan. Lalo po ngayon, pabago-bago ang panahon. Ulan, init. Kaya po, sa mga minamahal kong lolo't lola, lagi kayong mag-iingat. Sa mga batang Maynila naman, ako, mga nag-aaral sa aming public school, nag-aabiso kami. Nandito si I love you. But parang I love you rin ni Lola, mahina. Na-miss niyo ako, no? Kasi 2 linggo po tayong wala. Ba't ipaliliwanag ko po yan kung bakit. Pero hindi po uminto ang gobyerno, lalong-lalo na po sa peace and order situation na siya namang pinanatili ng ating district director ng lungsod ng Maynila or MPD through the leadership of General Santiago. Kasi may update po kami sa inyo yung mga nangyari nung 16 at 18 sa lungsod ng Maynila habang ako'y nasa San Diego. Ako po nagtungo sa San Diego, California. No? Dala ng ang lungsod ng Maynila ay tumanggap po ng Special Achievement Award sa SAG or Special Achievement in Geographic Information System. Ito po yung mga makabagong teknolohiya na ginagamit ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo, mga bansa sa buong mundo, National Security Council ng mga bansa, o National Security Agency ng mga bansa. In our case, ito ginagamit din ng Philippine Army, ginagamit din ng DAR, Department of Agriculture, Agrarian Report, Department of sa PhilBox ginagamit din po. Ang Maynila ay gumamit po nito at sa loob lamang po ng isang taon through the leadership of Ramon Jefferson Verano and his team. No? Sila Christian John Evangelista, ang ating Research and Planning Chief ng MDRRMO at kay Director Arnel Angeles at mga GIS specialists natin at mga staff natin sa MDRRMO. Napansin ng mga ONACs, no? Mga kung paano natin mainam na ginagamit yung sistemang ating in-acquire na lalo pang palalaganapin sa mga darating pang araw, linggo, buwan, taon ng ating pamumuno upang maging epesyente tayo lalo sa usapin ng halimbawa, aberya o kalamidad sa ating mga baha o programa o cadastral planning or what you call yung ating mga milyar o lupain o environment. Marami kong gamit, no? Isa pa lamang po to sa napansin nila sa sinimulan na nating mga what you call data banking and data management. Through this system, epesyente po. Katulad ng ipinangako ko sa inyo, pipilitin po namin maging epesyente sa limited nating resources na ito'y gastahin ng tama at maayos at epektibo. Congratulations sa ating MDRRMO, Director Arnel Angeles. Dito kay Ramon, sa napakaraming pangalan.
pati kay Christian, at kasama rin natin dyan si Attorney Chris Fernandez ng ating City Assessor's Office. Marami pong gamit yan, pati po yung kalaunan ay bibigyan natin ng pagkakataon ng Manila Police District na maging bahagi ng isang compartment or isa sa bahagi ng sistema with regard to crime index data banking. O, iyan mo, malalaman natin dyan later on. Unti-unti po yan, no? As we progress with time. Kahit po tayo nakakaisang taon pa lamang sa terminong ito, natutuwa naman ako na tayo ay ni-recognize. Tayo po sa buong Pilipinas. No? Although sa buong mundo, marami pong binigyan ng award, katulad ng Singapore, Land Transportation Authority, Turkey, ayan po yung mga kasamahan natin, Switzerland, saka yung Habitat for Humanity International, Regional Center for Mapping Resources ng Kenya, pati po yung Prime Minister ng Jamaica, if I'm not mistaken, was there because ginamit din ng bansa nila. Yan ang ginagamit ng mga malaking kumpanya at korporasyon sa buong mundo, enforcement agency sa buong mundo ng mga developed countries, transportation system sa buong mundo ng mga matatayong na bansa. Ay pare-pareho po tayong ginagamit dito sa lungsod ng Maynila. O yung itong pangalan ng kumpanya ay Esri at ang produkto nila ay ArcGIS. Ayan po yung ating pinuntahan dyan. Maraming salamat and congratulations ulit sa ating MDRRM. Now, going back before we report to you, update about what happened to Osmeña and Arten, gusto ko lamang po i-update yung aking mga special sa puso ko na mga lolo't lola natin. Kasalukuyan po, kaninang umaga, as per report of Treasurer Paul Vega, yung ating distribution ng allowance sa lahat ng senior citizen, PWD, ayan po si Director Beth Rivera ng OSCA, PWDs for minor, PWDs for adult, solo parent, at senior citizen. Ngayong umagang po ito, natapos na po ang buong District 1. Nandiyan po yung mga chairman ninyo. Sila po kumuha na, and I would assume, by this time, magdidistribute sila today or tomorrow. No. Okay pa ba tayo? Naghang. Di ba? Ako lang yung naghang. Nakahang ako. Ha? Ayun. Oh, sorry, pasensya na kayo. Kinalawang uto yung mga to ng 2 linggo lamang. Ayan, nakahang. Naghahang. Anyway, naririnig naman ng tao. Naririnig naman ng tao. Naririnig naman. O, sige, pagpapatuloy natin. Sorry for technical difficulties. Ha? Ako'y ayusin nyo dahil mahalaga yung update natin mamaya. Wala tayo sa screen? Sorry, pasensya na. Meron dito lang. Okay. Now, tapos na pong naibigay lahat ng District 1. Kasalukuyan po nagaganap sa Patricia Sports Complex ang para sa District 2 naman. Sa aking mga lolo't lola, PWD, solo parents, para sa District 3 and 4, bukas po. Para sa ating mga senior citizen, District 3 and solo parent, PWDs, and District 5 and 6, para naman po yan sa Biyernes. At kalisabay po niyan, no, yung ating mga senior citizen din, nabibigyan naman ng DSWD. Ito po yung tinatawag na social pension, no? 25,930. Kasabay na rin po yan ng allowance ng Maynila. Sa Maynila po, kasi po, no, may kanina, galing po ko ng Baltaw, at tinatanong nga ako, paano daw yung allowance nila sa DSWD dahil nawala daw sila sa listahan, hindi katulad dati. Yun po hindi ko po masasagot. Kasi yung patakaran ng DSWD po ay iba sa patakaran ng City of Manila. Sa City of Manila, no, mahirap, mayaman, middle class, lahat pantay-pantay. Merong allowance sa lungsod ng Maynila. Dalawa lang ang kwalifikasyon, taga Maynila at edad. Wala na po. Yun lamang po yun. So, at tabayanan niyo yan, District 2, kasalukuyang ibinibigay ngayon sa Patricia Sports Complex. With the total amount to be released today, tomorrow, and Friday,
is 688 million. Out of 688 million, 77 million of that ay galing po sa DSWD. So, total natin ay 611 million pesos na galing sa pamahalang lungsod ng Maynila. So, mga lolo't lola ko, see you sa SM. Mommy, I love you. I love you sa mga lolo't lola ko. Now, ito naman kung kayo po'y nanonood, lalo na, ay mahilig po kayo sa Facebook. Siyempre, kayo po'y may mga nakitang nag-viral nung habang ako'y wala. Isa po'y kakaalis ko lamang nung nangyari yung insidente. Nalulungkot tayo, bagamat maliwanag na maliwanag yung ilalim ng skyway na iyon sa may kanto ng Osmeña San Andres, may nangyari pong aksidente. Ito po ay tinag din po ako. Kaya immediately I called the attention of Major Apostol and coordinated with General Santiago and to our MDTEU to find those people who are involved, especially yung truck. Ito kasi may hindi ko masabi ano yung word precondition of may nangyaring habulan, pero bagamat magkaganon mali po yung jeep diyan. Gusto ko lang itatama pag mahirap po kasi minsan nakikita lang natin yung isang side. Before it happened, there was an incident between this couple. In fact, nagbeating the red light yung jeep. For whatever reasons that they have, nagbeat to ng red light. The problem is, may isa pong rumaragasang truck na marapat lamang na siya'y umabante talaga dahil green naman po yung traffic light. Ang siste, may nahulog yung babae. At yung babae naman, saktong-sakto dumadaan yung truck. Salamat na lamang sa Diyos, hindi po nasawi. Pero medyo nagkaroon ng physical injury. So, ito po si General, ay papa-update kayo kung nasaan na po ngayon yung sitwasyon ng kasong ito. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating buting mayor, sa lahat ng ating mga kabayan dito sa Manila. Tama po yung tinura ng ating mayor na may nauna pong pagtatalo doon sa mag-asawa na may-ari ng jeep. Hinabol po nila yung mag-asawa. So sumabit po sila. Patawid naman po ng intersection yung jeep. Naka-stop po siya. Siguro dahil natakot po yung mag-asawa, idiniretso po nila. At mayroon naman pong paparating na truck na nakago naman at talaga namang dapat na mag-go. Nahulog po yung babae. Yun po yung umilalim sa truck. Mabuti po at hindi po talaga nasagasaan ng gulong. Kung hindi po, baka hindi lang po gano'n ang inabot. Nung nag-viral po yun, nagbigay po ng instruction ng ating buting mayor. Kahit na nasa official engagement siya, nagbibigay siya ng guidance from time to time. Nag-update po kami sa kanya. At nung nakita naman po ng ating mga kababayan, lalo na po yung driver, na may nasagasaan po pala siya, ay hindi po siya kaagad sumuko dahil natakot po siya. Kinausap niya po muna yung kanyang employer at ang sa kanya naman, wala naman siyang intensyong mangyari sana yun kasi talagang yung right of way nasa kanya po dahil nakago po siya. Ngayon, nung na-post po yun, so nung nakonbinsi po nung mag-asawang operator ng truck, yung driver nila na may nangyaring ganon, usap po nilang isinuko ngayon dito at tinawagan po ng opisina ng Office of the Mayor po yung mga kamag-anak ng biktima na kasalukuyan po nasa ospital ngayon. So, ihaharap po na... Yes. Yung pamilya dito. Ito po yung sinasabi ni General Santiago. Yung operator. Sila makikipag-usap. Dito kayo. Dito po kayo. Ito yung representative niyo. Don't worry. Ito po yung driver. Pangalan mo? Ito naman yung may-ari ng truck. Tapos ito po yung pamilya.
Nais lamang po namin kayong i-update kasi po nangyari sa Maynila as we have committed to you with our district director. We will do our best to bring everyone into justice or deliver justice to the victim. Bagamat, ito kasing insidente to, no? Ayoko kasi tayong magkaroon ng hate sa driver o sa kanila man, kung ano man ang hindi pagkakaunawan. Mukhang may nangyari doon yung sino ba kaaway nung babae? Sino ba kapagtalo? Yung kapatid ko daw po, pinugbugin daw po kasi siya ng asawa ng driver. Nagtatalo po yung mag-asawa. Nagtatalo. Yun po yung sinasabi namin na hindi naman nakikita sa CCTV. Para lang Yung katabi po fair. kasi nung asawa, yung kapatid ko po. Mm. Kaya siguro nung nag-aanuhan, yung kapatid ko po yung nasipa palabas po ng jeep. Mm. So, nagkatakbuhan. Nga po. Nahulog. Opo. Yun na. Yun na yung nakita naman ng taong bayan na nasagasaan. Buti napailalim sa truck. Pero kamusta yung kapatid nyo ngayon? Hindi po okay kasi gabi-gabi po siya umiyak dahil hindi pa po siya na-operahan kasi Nasa PGH pa. opo. Ano sabi ng doktor? Nung unang dating po namin doon, sinabi nila kinabukasan daw po operahan. Mm. Tapos nung inantay po namin ng kinabukasan, nung bumalik po yung doktor, marami pa raw po kasi silang inaoperahan. Kaya hindi Tama pa raw po. naman. Sa PGH ito, no? Sa Opo. PGH. Marami kasing pasyente talaga doon. Opo. Pero kahapon, dinala raw po siya sa operating room. Tinatanong ko po yung kapatid ko kung naoperahan po siya. Sabi niya hindi na daw po alam kasi pinatulog daw po siya. Yung daliri niya siguro yung inano kasi yung dito niya, ganun pa rin po, hindi pa po na operahan po. Ngayon, ano ang gusto niyong mangyari? Ano ang hinihiling naman ninyo? Ang gusto ko lang po sanang mangyari is tulungan po yung kapatid ko. Tulungan po nila yung kapatid ko kasi wala rin po talaga. Mm. Wala na Kasi po silang vendors lang din po ako eh. Oo. patay na po. Ang gusto ko lang po tulungan niya yung kapatid ko sa gastos lahat sa Sa ospital. ospital. Opo. Kasi ako rin po, ang anak buhay ko lang vendors, yun lang din po yung binubuhay ko sa mga anak ko. Anak mo, ilan ang anak mo? Apat po yung anak ko. Yung kapatid mo naman, may anak din. Wala po po anak siya. Talaga yun. Opo. Kaya ikaw ang kumakargo. Katuwang niya po yun sa Katuwang ko po yung sa pagtitinda, yun po yung araw na pinauna ko na po silang umuwi kasi ako po may kasabay po ako umuwi, yun nga po sa sidecar po ako nakasakay. Nagulat na lang po ako, ganun yung nangyari, tumawag yung anak ko, nasagasaan nga daw po yung kapatid ko. Sinasabi nilang lasing, galing po yung sa tindahan kung paano po malalasing. And it doesn't matter kung lasing o hindi, nasagasaan. Mm-mm. Actually, at fault din naman yung jeep. Kaya lang may mga insidente kasing hindi may paliwanag. Aksidente is aksidente. Wala namang naman din po alam na. sinadya mo ba yun? Hindi po sir. See? Saka makikita hindi naman nagsisinungaling tong bata mo. Ba't ka lang nga hindi ka huminto? Sayang, sana huminto ka na lang. Hindi po talaga po hindi po napansin. Hindi mo napansin. Ito po mga magugulay. Yung lagi kong ikinukwento sa inyo na dito sa Maynila, bagsakan kami ng gulay. Ito naman yung gulay nila galing ng norte, sa Mountain Province, papuntang Sariaya. Kaya doon kayo napunta sa Usmeña. Pauwi. Apo sir. Walang may gusto nito. Pero just for the sake of our public, mga nanonood, ito po sila dalawa. Ngayon, kung sila ay magkakasuhan, nasa kanila na po yun. Ang importante po ngayon, ito po ang driver, sumuko. Dahil, in fairness naman, wala naman silang masamang intention. Tulungan nyo na lang to siguro ang pamilya. Wala naman natin hiningi. Yun lang yung ayayos lang yung pamilya. Mag-coordinate na kayo, apostol. Kung anong mapagkakasunduan. Kasi, wala, driver din to. Kumbaga, hindi naman malaking kumpanya rin. Pero kung magkakatulungan kayo, at least, maibsan man lamang yung kinakarap niyong problema. Mag-usap-usap na kayo after this. Kung ano man ang mapagkakasunduan ninyo nasa PGH naman. Kasi nagdedemandahan kayo. Ewan ko, basta nasa sa inyo yan. But what we're after, General Santiago and I,
and the men and women uniformed personnel of the Manila Police District is, dito nangyari sa Maynila, we tried to resolve it and brought everyone who are responsible and be responsible to their actions or neglect on that matter. Ayan po mga kababayan, yan po yung una naming update, no? Huwag ka mo nang umalis, ha? Taga saan ka? Taga San Andres ka rin. Apo. Huwag mo nang umalis, hintayin mo ako. Apo. Kaya rin. Pero mag-usap-usap din kayo. Kung ano man yung pwede yung maitulong nila sa kapatid mo. Hindi mo rin man din sila masisi. Kumbaga, wala talaga. Kahit anong kwenta ko, both ways accident is accident. Yun lang, malungkot lang kasi katuwang mo pala sa hanap buhay yun. Sige, antabayan mo ako dyan, ha? After, ha? Ayoko. O, sige, mag-iingat kayo. Ha? Thank you po, Mayor. O, sige. O, antabayan, nag-usap kayo, ha? Thank you, pare. Thank you for trusting the city. Pinagkatiwala mo tong driver mo sa akin. Sige na, okay na yan. Kayo na lang ang mag-uusap. Mag-iingat ka na next time, ha? Sige. So, yan po, yung insidente sa Osmeña. O ngayon naman, meron naman isa nangyari. Itong mga, pasok mo nga yung apat na yan. Kunyatang. Matagal na nanamlay ang Arpen, tahimik na to. April 15 to July 18, sir. Biro mo yun, April, May, June, July, 4 months. Nangaubos na yung mga tulongge sa Arten. Kala siguro mga to, dahil ako yung nasa Estados Unidos, sumigida. Ito naman, nais ko lamang ipagpasalamat sa isang malakas na loob na netizen natin. Ito, dahil sa isang netizen, nakuha na ng video doon sa Arten, na-share sa atin. Kaya doon sa netizen na, malamang nanonood yun ngayon, kasi madami siya. Ayan, nagbibideo niya. Binuburigi niya pa. Ayan yung nag-viral na nangyari ito 18, July 18. Papangalanan na lang natin si Kiko Mac. Yung nag-post, no? Thank you sa iyo, Kiko Mac. Actually, kung di ako nagkakamali, binabanggit niya ako habang binibideo niya ito. Kay Yorme. Para something to that effect. No? Nakita ko yan. Pero tingnan ninyo. Lona, sir. Sayang yung lona. Mas mahal pa yung lona kasi nakuha nilang bigas. Sino to? Ayan para kang sino, no? Si Hawk. Ito, sino naman to? Ayan. Lalakas ang loob nyo, no? Kahit may alam nyo may tao sa likod. No? Sino may nasa baba? Batch. Batchmate ko Batang Tondo High School din to 1992. Nakonsumi lang ng gusto, itsura. Tatawa. Kabatch ko nga. Yan, sino yan? Sino naman to? Hindi, yung Painante. Yan ay Painante. Wala naman Tangina. Tubo, sir. Buti di kayo pinalo sa ulo. Ayan. Ayan po nangyari. Fresh na fresh pa. Sumuko, nahuli isa, General. Paano yung... At sir, gaya nung nabanggit po ng ating buting mayor, magmula po April 15 hanggang July 18, wala pong nangyaring jumper boys attack sa Road 10.
a month ago, lumipat po sila sa Fertile Kapulong, pero na-present po ulit natin ang ating mayor at nahuli po yung dating minor na jumper boy sa Road 10, lumipat ng Kapulong Fertile, nahuli. Ngayon may sumubok po noong July 18, nung nag-viral po, gaya na sinabi ating mayor, ay may nauna pong nahuli si Ferdan Yape sa ibang kaso. Nung nahuli po siya, nabalitaan po nung tatlong kasama niya na nahuli siya. At ang ginawa po nung tatlo, sumuko po sa police station natin at doon po nalaman ng pulis na kasama po pala si Ferdan Yape na nahuli pong, nauna pong nahuli sa ibang kaso. So ngayon po, habang hindi pa po desidido yung may-ari ng truck na kinakausap po ng grupo ni Major Apostol, ay pansamantala ay nakasilong po sila sa police station at may mga statement naman po sila doon na kung pwede doon daw po muna sila dahil natatakot po sila, Mayor, na baka may... Ito po kasi istorya. Alam nyo sa arte ngayon, sa amin, sa Tondo, medyo nagpapanting na yung tenga ng mga taga-Tondo. Sa totoo, marami yung gustong kumult sa mga to. Dahil ito, sinisira na lagi yung imahe ng Tondo. So, nangyayari, yung mga taga-Tondo na mismo, o sila na po hinahunting ngayon. Dahil nga, para bang damay-damay kami lahat ang nangyayari. Na kapag dadaan ka sa arte sa Tondo, parang Somalia ang dating O para kang dumadaan sa gera lagi. Matagal na po nagtinuyan kasi mula nung naupo tayo nung Hulyo. Although may sumusubok, pailan-ilan, pero hindi na po rampant. Kaya lang yung sumusubok, nahuhuli din. Katulad doon ito, 18. 19, nakalawit ito. Tapos, nung natakot itong tatlo, dahil mukhang hindi na po ang humahunting sa kanila, pulis Ibig sabihin, nung hinahunting sila, pinag-iinteresan na yung buhay nila pare-pareho. Alam niyo sino nag-iinteres sa kanila? Taong bayan na. Pagbibigyan na yung mga gusto na sakit na katawan nitong mga to. Hinahunting mo sila ng mga tao doon. Para manahimik na po sila habang buhay. Buti na lamang nalaman nila, tayo po, ako, tagubilin ko lagi sa MPD, and of course, General Santiago will do the same. Kalawitin lahat, kunin ng buhay hanggat kaya, iharap sa hustisya. Kaya lamang po ito, ipinagpapaalala ko lang, baka may sumubok pa sa atin. Marami na po talagang mga taga-Tondo ang nanggigigil sa inyo. At pagbibigyan na kayo, baka misan, magulat kayo, tumimwang na lang kayo bigla dyan. But I doubt if it is going to be a policeman who is gonna do that. Because the policy of the city is simple. Kunin sila ng buhay hanggat kaya. At isumite sa husgado. At hayaan natin ng husgado magsasabi kung sino ang may sala o wala. Pero ito yung sinusuko nila sarili nila kasi putok na putok doon na hinahunting ho sila. Kasi hindi lang naman ho sila ang may balbon sa dibdib doon Marami yung taga-Arten, may balbon din ho sa dibdib. Nagtinuan na lang. Kasi nga gusto na nila maging mapayapa yung Arten. Kaya lang nangyayari kung tawagin namin sa kanto, damay-damay na. Parang lahat kami ngayon, puro kami jumper lahat dito. Nadadamay na yung komunidad. Pagbibigyan sana itong mga to. Buti ka nyo, nataon pa, puro taga barangay 123. Yung barangay 123, Moriones pagitan namin, Mabuhay Street na yun. Kung saan ako lumaki. Nataon pa itong isang kabatch ko. Anong batch mo? Batch 92. Parang batch 62 ka. Sa ito. Puyat ka lang ikaw kabatch ko yan, 92. Di ba, batch 92 ka? Sinong principal natin kung maalala mo pa? Miss Samya. Samya po. Tama? Sino naging teacher mo sa Tondo? Sir Santiago. Di 51 ka na rin. Okay, tamo. Sabi ko sa'yo, di 51 ko. Ha? Nakonsumil. Aray ko. Tumurotot ng tumurotot. Ilang beses ka na hoyo?
Dalawa ka na. Yung una mong serbisyo, ilan? 1 year. Sumunod? 6 months. Dapat ka sumuko. Marami na naghahanap sa'yo. Ikaw rin. Balitaan nyo na, putok na. Pagbibigyan na kayo. See? Tingnan nyo, dati takot kayo sa pulis. Ngayon, taong bayan na umahanap sa inyo. Kasi totoo yun eh. Pinipilit kong iangat ang katatayuan natin doon. Yung mukha ng Tondo. Kayo naman. Buti, sumuko kayo. Ngayon, ito si yung Smart Tracking Company. Si Mr. Jeronimo C. Aquino, yung representative. Nasa sa inyo na po yan. Kung kakasuhan nyo itong mga to, for the meantime, tangan-tangan ng pulis yung 3 surrendry at yung isang suspect na may kakibat pa yata ang ibang kaso ito. Ibang kaso now. So ito na po yung 4. 3 lang po yung kwentuhan sa Facebook, pero 4 po sila. Andi dito na po. May mga magulang pa kayo. No, para kayo nauwi sa 1, 2, 3. Huwag ko kayong magtataka, no? Talaga pong barangay 1, 2, 3 yun. Hindi yung 1, 2, 3 na takbuhan sa jeep. Tataon lang ho talagang barangay 1, 2, 3. So may tapat po yun ng Pier Gis. Pagitan ng Pier Gis at Pier 12. Gate. Maganda na yung harapan nyo dun, di ba? May garden na kayo dun. Anyway, yun po mga kababayan, through the effort of General Santiago and the men in uniform personnel. Ito, sila Kernel. At saka sila Mabolok, yung mga PCP, saka Presinto 1 natin. Dito ka pa napunta sa presinto nito, sanay mapuyat to. Hindi rin nata natutulog to. Sinasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko po. Ngayon lang parang nagkakatuwaan tayo dito, pero hindi po joke yan. Hindi yan joke ang ginagawa ninyo. At saka matakot kayo dahil yung taong bayan na ang nagagalit. Dati kami lang ang nagagalit dito eh. Kami, tuwan-tuwa ngayon, nakita nyo, lalakas ang tao, ng loob ng tao, binibidyoan na kayo. Kasi alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Kasi naniniwala sila may gobyerno na sa Maynila. Kasi walang maglalakas ang loob magbigay niyan. Kung magpo-post yan, kung wala sila matatakbuhan. Kailan ka ulit bumiyahe? Tumotorotot ka? Talaga? Hindi ka nadali nung araw? Hindi ka natokang? Nagbebenta ka? Hindi. Tumitira ka lang. Saan bumabiyahe? Ano? Ha? Pasensya na kayo. Kami lang ang nagkakaintindihan. We grew up together. Alam mo, I grew up with... Lumaki ako ganitong lugar, kaya kami lang ang nagkakaintindihan. Ikaw, mukhang nagiyang ka pa. Kailan ka? Tumigil ka na? Nagiba ka na? Nagbago ka na? Ha? Di na ba to? Damo na lang. Sudoplex. Yeah. Ikaw? Nakoyo ka rin. Noong 2010 po. Kamusta? Nakailang buwan ka? Ano lang po, 1 year, 2 months po. 1 year. Ang kaso? After order po. Bago na kayo. Maigpit sa Maynila. Kayo naman, di na ako iba sa inyo eh. Dinidiplomasya ko na nga kayo pare-pareho. May obligasyon ako sa taong bayan. Kahit magkakapit bahay pa tayo. Ang obligasyon ko sa tao. Di ba kayo natuto? May mayor kayong kapitbahay. Akala mo, batchmate pa tayo. Yung may itsura mo yan, pwede maging mayor. Sabi, nangyari sa akin eh. Mas marami akong banil sa'yo kaysa na... Kaya sabihin, pagkakataon magbago.
sana hindi kayo tuluyan nung complainant. Hindi, mahuhuyo na naman kayo. Pero wag na kayong babiyahe doon. Ha? Kung kailangan magbago kayo ng buhay, magbago na kayo. Pero wag kayong tatayo sa sarili natin bakuran. Ha? Alam niyo naman ibig ko sabihin, di ba? Ha? Ayan po mga kababayan. So sa mga nag-aalala, ay una thank you sa mga nagtag sa akin. Pagkamat ako'y nasa Estados Unidos, but General Santiago and his men and women uniformed personnel has a full trust and confidence of the local chief executive that things will be put into right order. In fact, I would like to take this opportunity to thank General Santiago and the MDTEU, MTPB, MDRRMO sa naganap na rally nung isang araw. DPS, malinis na ulit. Nilinis na ulit ng na may dumako na naman sa Liwasan Bonifacio. Through the leadership of General Santiago at pakikipag-ugnayan. Ulit-ulitin ko po, no? Ito yung mahalagang portion eh. Yung pakikipag-ugnayan ng mga rallyista at pagtitiwala nila sa lokal na pamahalaan at Manila Police District. Nakapagsasagawa sila ng malayang pamamahayag sa isang malayang parke or what you call Freedom Park. Dumating sila, maayos, umalis sila maayos. Walang gulo, walang siraan ng gamit, walang napeperwisyo, nakadadaloy. Yung mga iba namang nag-aharimunan dito sa lungsod ng Manila. And thank you for that, General. Keep it up. Naging successful at tahimik. Yung naganap, yung rally. Marami pa ho yan. Basta as long as, dyan po kayo sa Freedom Park, welcome po kayo sa Maynila. Tapos, kung hindi kalabisan, hindi naman masamang kayo mag-coordinate. Ay, balay ninyo, mapasopas ulit namin kayo. Bibigay pa kami ng siya. Saan ko kayo nakakita dito sa Maynila? Rallyista. Basta nakipag-ugnayan sa pamahalaan. May doktor, may banyo, may first aider, may police, may traffic, may tagalinis pa. DP. So, alagang parlor kayo dito sa Maynila. Pero, ulit-ulitin ko, karapatan niyong mamahayag ng inyong damdamin. Tama po yan. Pero karapatan din ng mga tagalungsod ng Maynila ang isang maayos at panatag na pamumuhay. Yan po, obligasyon namin. At yan ay nakasaad sa batas under the Section 16 of the Local Government Code or what you call the General Welfare Clause. Ang mahalaga sa amin, sa pangkalahatan, matiwasay ang lahat. So, but anyway, lagi naman na kayong welcome sa Maynila. But congratulations sa ating Manila Police District at iba't iba pang ahensya ng pamahalaang lokal. Lalong-lalo na yung ating tagapaglinis. Pagkatapos ng rally, may naglilinis. So, muli po, ito na po yung apat uli. Solve po yung dalawang isang linggo na ako. Hindi ba ako mapahinga sa inyo? Yung dalawang insidente, I hope that your city government gave justice to the victim at to the complainant sa truck. Bahala na po kayo. Nasa tangan po ito ngayon ng Manila Police District. Itong mga suspect natin. Doon naman sa isa, sana mauwi sa maayos na pag-uusap yung nangyaring aksidente. Kung meron man akong dapat ipagpasalamat sa Diyos, wala pong namatay. Dahil yung nakita natin, General, hindi natin nakalain na mabubuhay siya. Ilalim. So, wala pong may gusto niyan. But nandyan na ngayon, moving forward, we resolve all those issues. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa mga netizen na patuloy na naniniwala at muli nang nagtitiwala at nagtiwala at magtitiwala sa pamahalang lungsod ng Maynila. Dito sa Maynila may gobyerno. We will not allow or tolerate any abuse to any John Doe and Mary.
Whether dumadako dito o dito nakatira. Hanggat maaari, sa maliit naming kaparaanan, through the leadership of General Santiago or the MPD and your city government, yung peace and order situation po ay patuloy naming isasakatuparan upang magkaroon ng kapanatagan ang mga mamamayan ng lungsod at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. So muli, mag-iingat po kayo. Ito ang inyong lingkod, si Yorme po, at nagsasabi, mga lolo't lola ko, I love you, masaya. Oo, kayo ang ligaya ko sa buhay. Oo, pag nakikita ko kayong nakangiti, tanggal na po lahat ang pagod. Mag-iingat kayo, mga batang Maynila na tumitira ng Yorme. Sana maging malusog kayo. At huwag kayong mag-alala sa mga nanay at tatay ninyo. Pa? Hanggang dito, may music. Sa mga nanay at tatay, pumanatag kayo. Hanggat may mapipiga ako sa bimpo, ay gagawin ko po. At sasalukin ko lahat ng mapipiga. Ipambibili ko naman ng gatas para sa nutrisyon, patibay na kalusugan, kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng batang Maynila. Bagamat tayo gipit, na itatawid pa rin natin. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw po. If I'm not asking too much, please do share this broadcast, live broadcast of your Talk to the People na programa po ng Manila Public Information Office. Mag-ingat po kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. Exclusive for the people of Manila. Direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people.